Healing, saksi ang langit sa atin. Marahil ay pareho tayo ng nararamdaman ng mapanood ng video na ito. Talagang mapupukaw ang iyong damdamin, magkakaroon ng kurot sa iyong puso at maaantig ang iyong pakiramdam dahil sa mga ganitong klaseng sitwasyon at makikita mo yung tunay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na sa kabila ng ito ay makukulong na, nakaposas dahil nahuli sa ipinagbabawal na gamot. Ang kanyang ina ay patuloy na nililinisan siya, inaayusan siya, ganun na lamang yung pagpapakita niya ng pagmamahal sa kanyang anak. At dito natin mapapatunayan ng isang tunay na pagmamahal ng isang ina na sa kabila ng anumang negative na nangyari sa buhay ng isang tao, makikita nyo po ang ating mga magulang, ang ating ina ay patuloy pa rin naaarugain tayo sa kabila ng anumang sitwasyon ng ating pinasok. Alam nyo mga minamahal, ganyan din po yung nangyari sa akin. Sa kabila ng pangit ang aking nakaraan, tinanggap ako ng aking magulang, pinagtiyagaan ako, pinagtiisan ako kahit na gaano ako kapasaway, nalulung din ako sa ipinagbabawal na gamot. Pero alam niyo po, ang puso ng isang ina ay nananatiling mapagmahal sa kanyang anak. At alam mo ba, ganyan din po tayo minahal ng ating Diyos. Kung paanong ganyan yung pagmamahal ng isang magulang na kahit na nasa kabila ng kasamaan yung nangyayari sa kanyang anak ay patuloy niya pa rin itong linilinisan na parang bata na inaalagaan, inaaruga, ay ganyan din po tayo kamahal ng Diyos at higit pa nga ang kanyang ginawa. As one whom his mother comforted, so will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. Alam niyo mga kaibigan, yung pagmamahal ng isang ina, higit pa po dyan yung kayang gawin na pagmamahal ng Diyos sa atin. At ginawa niya po yan sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa krus ng Kalbaryo, na parang tayo rin yung lalaki dyan na nakaposas, na ninilinisan ng kanyang ina. Tayo po, nung mga nakaraan na hindi pa tayo mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ay ganyan na rin po tayo karumi. Ganyan tayo kasama sa harapan ng ating Panginoon. Ano man ang kasalanan na iyong nagawa sa buhay mo, ay mananatiling kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Pero alam mo ba, yan ay nilinis, yan ay hinugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit anong kasalanan pa ang nagawa mo, ano man ang naitala na kasalanan sa buong buhay mo, kaibigan, kapatid, yan ay inilinis na ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw lamang ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na kahit na gaano ka nakasamang tao, katulad na lamang ni Pablo na sinabi niya na siya yung chief sinner, pero ganun na lamang yung pagpapatawad ng Diyos sa kahit kaninong tao. Kaya hindi mo pwedeng tignan yung sarili mo na sobra kang makasalanan, tila ba hindi ka na kayang patawarin ng Diyos. Kaibigan, kahit katulad mo pa nandito sa bidyong ito, kung paano minamahal nung ina yung kanyang anak na sa kabila ng ganyan yung sitwasyon niya, kaibigan, mas matindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kahit anong sitwasyon pa meron ka sa mundong ito, ay kayang-kaya kang patawarin ng ating Panginoon. Kaya alam mo, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mong isipin na tila ba hindi ka na kayang patawarin sa dami ng ating mga kasalanan. Kundi, isipin mo ang lawak ng pag-ibig ng Diyos ay kayang takpan ang lahat ng kasalanan na nagagawa ng tao. At kung ikaw naman ay mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, kaibigan, isa itong reminder, isang paalaala na kung paano tayo nilinis, hinugasan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan, ay tingnan natin ito na hindi tila gawing lisensya para abusuin ang biyaya ng Diyos, kundi tingnan ito upang balikan na kung paano tayo tinanggap ng Panginoon sa kabila ng tayo ay sobrang makasalanan, ay ganun na lamang niya tayo minahal, at tingnan natin ito upang lalo siyang paglingkuran at hindi abusuhin ang pagmamahal ng Diyos, ang biyaya niya sa atin, na tila ba gawa na lang tayo ng gawa ng kasalanan na sasabihin natin, okay lang yan, mahal naman tayo ng Diyos. Kundi, gamitin natin ang pagkakataong ito upang balikan, magbalik tanaw sa kung paano ang sakripisyo, ang pagmamahal ng Diyos na ginawa niya sa atin upang tayo ay makaranas ng kaligtasan at tayo rin naman may gampanin tayo. Bilang isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, may kanya-kanya tayong tungkulin. Ang mandato ng Panginoon, ibahagi ang salita niya upang marami rin naman ang mga katulad natin na dating sirang-sira
likong-liko pagdating sa kasalanan ay magkaroon din naman ng pag-asa at ng kaligtasan. Kaya kung darating ka man sa punto na ikaw ay manglulupaypay, kaibigan, balikan mo ang iyong kaligtasan. Makikita mo na yan ay hindi kayang tumbasan ng anumang pera, salapi, material things, sasakyan, bahay o kahit na ano pang meron sa mundong ito. Dahil yan ay walang katumbas. Dahil yan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Nawa, naging pagpapala po mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.